Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Lara, taga-unang pagkat. Ngayon, tayo ay maglalakbay sa nakakainganyong mundo ng mga eta. Sama-sama nating alamin kung saan sila nanggaling at paano sila napunta sa Pilipinas. Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Alicia May at sa ating paglalakbay ngayon, tayo ay mag-i-explore sa kasaysayan at kasalukuyang pamumuhay ng mga ETA dito sa Pilipinas. Ang mga ETA, AITA o ITA ay mga katutubong Pilipino na may maitim na kulay ng balat, mababa ang taas, maliit na pangangatawan, malalaking itim na mga mata at may kulot na buhok gaya ng mga maiitim na taong taga-Afrika. Dahil sa kanilang mga buhok, sila ay karaniwang tinatawag ding mga kulot. Kulot din ang kanilang karaniwang tao sa isa't isa. Pinaniniwalaang sila ang mga unang taong naninirahan sa Pilipinas, ngunit naitaboy sa mga bundok ng mga sumusunod na dumating sa bansa. Sila ay naninirahan sa malawak na bulubundukin ng Zambales, ngunit dahil sa pagsabog ng bulkan na pinatubo noong 1991, sila ay napilitang bumaba na ng bundok. Sa ngayon, sila ay kalat-kalat na naninirahan sa iba't ibang mga lalawigan tulad ng Zambales, Pampanga. Pangangaso, pagtatanim ng saging, kamote, at ubi at paggawa ng uling ang kanilang karaniwang trabaho. Ang mga likas na mga ETA ay may malalim na pagpahalaga sa kanilang pamilya at kinagisnang kultura. Halimbawa nito ay ang pagkakasundo ng mga magulang ng kanilang mga anak sa kasal. Inihahanda ng mga magulang ang pagpapakasal ng kanilang mga anak upang maging maayos ang kanilang pagsasama. Bago ang kasal, ang lalaki ay kailangan makapabigay ng dote sa pamilya ng babae. Karaniwang tumutulong ang mga kamag-anakan at kaibigan ng lalaki upang maibigay ang hinihiling na dote. Ang kanilang tradisyonal na pag-iisang dibdib ng babae at lalaki ay tinatawag nilang tangin. Dito, sila ay nasusubuan ng nilutong kanin na may giniling na karne ng baboy bilang tanda ng kanilang pagiging isang mag-asawa. Matapos nito, mayroong nakakatandang ETA na magbibigay ng paawit sa pangangaral para sa bagong kasal. Tinatawag itong dururusong at itinuturing na mahalagang bahagi ng ritual ng kasal. Sa paglipas ng panahon at dahil sa impluwensya ng mga tao sa Katapagan na kinikilala nilang mga unat, marami ng mga nagbago sa pamumuhay at kaugalian ng mga ETA. Isa na rito ang pagsasama at nagkakaanak ng mga bagong henerasyon ng mga ETA na hindi pa kinakasal. Kung dati ay marami silang magkaroon ng mga anak, ngayon ay nililimitahan na nito dahil natutunan nila ang pagpaplano ng pamilya. Sa buong kapuluan ng Pilipinas, maraming komunidad ang mga ETA na naninirahan. Ang kanilang mga pamayanan ay malimot na matatagpuan sa mga lugar na malalayong bulubundukin at lugar. Magandang araw, ako nga po si Henry at andito nga po tayo sa terminal ng bus. Ito nga pala si Ate Angel at sasamahan niya tayo papuntang sitio target ETA Community sa Pangbato, Angeles City. Bibisitahin natin ang mga ETA Community doon na kilalang puntahan ng mga dayuhan dito sa Pilipinas pagdating sa mga ETA. Hello sa inyong lahat. Ako naman si Chris at kasama ko si Andy sa pagbisita sa ETA Community dito sa Angeles City. Habang kami ay pumupunta sa komunidad, kamustahin naman natin sila AJ, Hans, Sean at Jericho sa kanilang pagbisita sa barangay ng Magisgis at Nakolkol.
Isa sa mga kilalang komunidad ng mga Aita ay matatagpuan sa Megiscus. Dito, masasaksihan natin ang kanilang buhay at kultura na patuloy na namamayani sa gitna ng wilderness. Hello guys, ako si EJ at kasama ko sila Hans, Jericho at Sean dito sa Magisgis. Talagang hindi madali ang pagpunta dito. Buti na lang at mas may masasakyan. Na di tulad na dati na weapon carrier lang talaga ang masasakyan. Nakulkul at Nagisgis ay dalawang baryo ng mga Ita na nasa kalagitnaan ng mga bulubundukin ng Zambales. Ito ay ang barangay Nagisgis o mas kilala sa tawag na Magisgis sa bayan ng Butolan sa Zambales. Magandang araw, ako si Hans. Marami na bago sa bayan sa Nagisgis. Maraming mga bagay na babago lalo sa kanilang pamumuhay. Ayon sa libro, ang Nagisgis ay binuo ng humigit ng kumulang sa 4 kubo ng mga Aita at isang eskwelahan tuturo hanggang grade 4. Nung nakarating kami ay tila gumanda na ang bahay ngunit hanggang grade 4 pa rin talaga ang kanilang para. Magandang araw, ako naman si Sean. Gulat na gulat kami sa kanilang pagiging reliyoso at lalong laking gulat namin nang aming mapansing bukod sa kanilang kasanayan sa pagsasalita ng wikang Filipino ay nakapagsasalita din sila ng bilingual. Nagsasalita ng mga salitang Ingles ang kanilang mga pangungusap tulad ng ihanda na ang mess hall. By golly, ang sarap ng ulam. Kailangan pong i-hike ang pagpunta dito dahil wala pang vehicle ang pumupunta dito at iba pa. Sa kabutihang palad ang mayroon na rin namang mga sasakyan na nakakapasok sa lugar, partikular ang mga motor at mga trisiklo. Magandang hapon sa lahat. Ako si Jericho at malapit na kaming makarating sa Magisgis. Sa daan pa lamang ay inilalarawan na namin ang aming diwa at hitsura ng tipikal na Ita. Kulot na kulot ang buhok. Sunog na sunog ang balat, pandak na pandak, sarat na sarat ang ilong, at makapal na makapal ang labi. May mga ilog at tatawirin papuntang Nagisgis. Kaya namang tawirin ng trisiklo ang mababaw na ilog. Nang makarating kami sa Butolan, sinalubong kami ng mga Aita ng kanilang sayaw. Ito ang tinatawag na monkey dance. Ang monkey dance ay isang tradisyonal na sayaw sa mga Ita. Ayon sa aming pagsasaliksik, ito ay isang uri ng sayaw na may paggamit ng galaw na nagpapamalas ng kanilang kahusayan sa pagakyat at paggalaw sa mga puno, na gaya ng ginagawa ng mga unggoy. Nagkaroon ito ng mas modernong paraan kung saan hindi na kailangan ng puno. Mas ginagaya na lang nila ang galaw ng unggoy at binibigyan ito ng deteksyon sa pamamagitan ng pagsayaw. Akala namin magkakaroon kami ng problema sa pakipagtalastasan sa kanila. Iyon pala ay marunong sila ng wikang pambansa at hindi lamang basta marunong, mabulaklak pa silang magsalita. Akala naming wala silang alam sa mga nagaganap sa kanila. Yun pala ay alam nila, wala nga lang silang magawa. Lahat ng mga Aita ay nagtatrabaho sa lupa. Ang tanging status symbol ng pagiging medyo makaya ay pagiging sementado ang pagpundasyon ng kubo. Ganito ang buhay doon, walang kuryente. Sa makatuwid wala ang mga bagay na kakambal ng kuryente tulad ng refrigerator, oven, stereo at iba pa. Ang babaran ng maruruming pinggan ay ang sapa. Kasalamuhan ng tao ang aso at lahat ng bahay ay may aso, kaya't namantal ang binti namin sa kagat ng pulgas. Kaya nga pala, habang papunta kami kanina ay napadaan kami sa Nakolkol. Saglit lang kami doon at napahinto kami. Teka lang, hindi ba tayo maroon ng video doon? Oo nga pala, nakapag-video ako doon. Tara, tignan natin. Ay,
Isa pang kilalang pamayanan ng mga Eta ay matatagpuan sa sitio Target sa Angeles City. Dito, makikita natin ang kanilang pagpupunyagi at pagpapalaganap ng kanilang kultura sa kabila ng mga hamon ng panahon. Wow! Talaga namang napakaganda ng biyahe nila EJ, Hans, Sian at Jericho sa Nakulkol at Magis Sayang sa nga lang at Buntolan. wala silang masyadong nakausap na mga ETA sapagkat ang kanilang pagpunta doon ay pawang pananaliksik lamang. Papunta nga pala tayo ngayon sa sitio Target dito sa Sapangbato sa Angeles City. Alam niyo ba guys na mayroong kilalang ETA community sa sitio Target? Mayroon pa nga silang FB page. Kung magta-type kayo ng sitio Target ETA community, ay Oo nga. lalabas Kaya ang naman, resulta sa pupuntahan natin sila upang magkaroon tayo ng ideya kung paano naging kilala ang ETA community na ito. Huwag kayo mag-alala guys. Kami na ni Chris dito ang mag-i-interview naman kung ano ang mga nangyari sa mga ETA matapos sumabog ang pinatubo. Buti na lang at napakabait nitong si Ate Angel at kanyang pamilya. Kakausapin natin ang kanyang asawa. Kuya, ETA community po ito bago sumabog ang pinatubo. Yes, yes. And this is a sitio target. They call the sitio target because the American soldier bring the car there and then learning center, sir. This community, sir, 80% of people here, the ITAS, is a families, my wife. Before the eruption, this area, this is the access road of the American soldier. This is the access road, not here, only here. Okay. So many American soldier bring the car, and then up there, after there, bam, bazooka, Armalite, like that. Only training. So sa lugar na ito guys ay may mga 350 na pamilya. Malaking komunidad at halos magkakakilala lahat. My sister, all relatives here, large family. Makikita naman natin na meron ng mga konkretong mga bahay ang mga ETA dito. One house, three family, and Nakakatuwang tignan na kahit papano ay gumanda ang buhay ng mga ETA. Oo, meron pa rin kahirapan pero nakikita mo na unti-unti silang umaahon. Ang paglalakbay natin sa mundo ng mga ETA ay isang pagkakataon upang mas kilalanin at maunawaan ang kanilang mga pinagmulan at kasaysayan. Salamat sa pagtatangkilik at hanggang sa susunod na paglalakbay! Sa kabuuan ng aming biyahe, maraming mga bagay ang aming natuklasan at natutunan. Sa una ay akala namin na magkakaroon kami ng mga problema sa pakikipagtalastasan sa kanila. Ngunit sa aming pagtatakbo ng mga oras na kasama sila ay lalo kaming natutong magkaintindihan. Akala namin wala silang alam sa mga nagaganap sa kanilang paligid. Ngunit sa tuwing nakikipag-usap kami ay ramdam namin na ang kanilang pag-unawa at kaalaman.
Marahil ito ang isa sa pinakamahalagang aral na aming tutunan sa aming biyahe. Ang hindi pagbabase sa unang impresyon at pagbibigay ng pagkakataon sa iba na ipakita ang kanilang kakayahan at kaalaman. Sa pagbabalik namin, hindi maiwasang madama ang lungkot at paghihinayang sa mga aksayang naming ginawa sa aming sagana at pribilehiyadong daigdig. Ang mga pagkain na sobra-sobra sa aming hapagkainan, ang mga damit na hindi na namin ginagamit dahil sa moda, at ang mga salapi na aming inaksaya sa mga bagay na hindi na talaga namin kailangan. Sa pagpapalapit sa mga itang, natutunan namin na may mga bagay na mahalaga, na mas mahalaga kaysa anumang material na bagay. May mga mata kami ngunit hindi kami nakakakita. May mga tenga ngunit hindi kami nakakarinig. At may mga damdamin kami na hindi namin nakikita. May mga damdamin na hindi namin nadama at hanggat hindi namin itinuro ang aming mga mata at tenga sa mga tunay na pangangailangan ng iba. Sa kabuuan, ang aming biyahe ay isang masiglang pagtuklas at pag-aaral na hindi lamang sa kultura ng mga ETA, kundi sa sarili naming mga puso at kaisipan. Sa pagbubukas ng aming mga mata at tenga sa mga pangangailangan ng iba, mas lalo kaming tutunan ang halaga ng pagmamalasakit at pagtulong sa kapwa. Hanggang sa muling nating pagkikita, ako si Katrina, nagpapaalam. Maraming salamat at magandang araw sa inyong lahat.